Hello po mga kabiday, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito, magandang pag-usapan po ito, ano po, no? Good vibe muna tayo, ha? Sa ngayon po mga kabida, ano po. Kamakailan lang po mga kabida ay pinarangalan po itong si Vice President Sara Duterte, ano po, ng San Sebastian College of Law, ano. In fact, nangyari po ito, itong pagbigay ho ng parangal kay Vice President Sara Duterte noong November 14 po, no? November 14, 2024 sa Makati City sa isang testimonial dinner po na hosted by the San Sebastian College of Law, ano po, no? Okay. Dito sa kanyang post 3 hours ago, okay? Nagpasalamat po itong si VP Sara, ano po, no, sa ginawa do ng nakaparangal sa kanya ng eskwelahan, ano po, no? Actually, doon kasi siya nagtapos ng kanyang abogasiya sa Recoletos College of Law ng San Sebastian College po mga kabida, no? So, parang inimbitahan po itong si Sara para po magsalita sa harap mismo ng mga alumni, no, ng naturang school. Now, ito lang po yung komento ko po kasi nakikita ko po na isa po itong indikasyon na hindi lahat ho ng mga tao ay naniniwala mga kabida sa lahat pong o sa lahat po ng mga aligasyon laban ho kay Vice President Sara Duterte. Like for example, yung graft and corruption, no? Si Sara po ay corrupt, parang ganoon Si Sara po ay hindi ho matino ang pag-iisip. Okay? Dahil ho sinabi ho niyang threat, yung mga threat na sinabi ho, yung tingin po ng mga detractors po niya na wala na sa, kumbaga, wala na sa katinuan, ano po, no? Itong si VP Sara, ano po. So, isa po itong indikasyon na hindi ho naniniwala yung administration po ng San Sebastian College sa mga aligasyon po kay VP Sara, no? Siguro kung dalawa lang kasi yan either hindi ho sila naniniwala or binigyan ho nila ng benefit of the doubt po itong si VP Sara, no po, no? Na makapagsalita or sagutin yung lahat ng mga aligasyon laban ho sa kanya, no po. Yun yung maganda, no, doon. Kumbaga hindi prejudgment na yung mangyari, 'di ba? Kasi yung iba kasi pag ganun may mga aligasyon, parang gospel truth 'yon, ano? Hindi ho nila binigyan po ng pagkakataon itong tao na makapagsalita para ma-defend yung kanyang sarili, no? Tsaka yung sinasabi po nila mga kabida na bakit hindi nagsasalita po itong si Sara kung hindi totoo, ano po, no? So ilang beses na po itong sinabi po ng mga detractors po sa kanya, no, na bakit hindi ka nagsasalita kung totoong hindi ito nangyari, ito walang corruption na nangyari sa opisina mo, no? May mga bagay kasi na kailangan idetalye mo hindi doon sa kahit saan lang po, no? Pwede mo yang i-detalye sa mga proper venue o proper anong tawag dyan, forum, no? Like for example sa korte, sa impeachment court, no? Right? So may mga ganun para iwas po sa mga conflicting statements, 'di ba? Okay. Ang pinakamaganda kasi na magsalita po itong si Sara Duterte patungkol doon ho sa kanyang o sa mga aligasyon laban sa kanya ay doon sa korte. Sa court, judicial court or sa impeachment court, ano po, no? Kasi pag diyan ka sa kamera, wala political grandstanding mangyayari diyan, mga kabida, no po, no? So, kaya nga nagpapasalamat po tayo na may mga tao, may mga sektor nga hanggang ngayon ay hindi ho naniniwala sa mga aligasyon laban kay VP Sara. Kasi itong San Sebastian College, mga kabida, kung naniniwala lang po ito or naniwala lang po ito sa mga aligasyon, hindi na sana nila imbitahin po itong si Sara At hindi ho nila bigyan ho ng platform para makapagsalita sa harap ho ng mga tao o alumni ng naturang school, ano? So since binigyan ho nila ng pagkakataon po ito, inimbita po nila, binigyan ho nila ng pagkakataon makapagsalita. So ibig sabihin yan na either hindi ho sila naniniwala or binigyan po nila ng benefit of the doubt ito pong si VP para po
one day makapagsalita po ito at i-defend niya yung mga allegations laban ho sa kanya, no? So yun po, no? At least natuwa po tayo mga kabida sa nangyari. Hindi lang po simpleng imbitasyon po ang binigay po sa kanya, no, kay VP Sara, kundi binigyan ho siya ng parangal, no, on that particular night. Kasi testimonial dinner kasi yun mga kabida no, yung nangyari po, no. Babasahin ko lang po itong pasasalamat po ni VP Sara sa San Sebastian College, Recoletos College of Law, ano po, no. Isang karangalan ang dumalo at parangalan ng San Sebastian College, Recoletos College of Law, kung saan ako ay nagtapos ng abogasya, no, sa isang testimonial dinner noong ika-14 noong Nobyembre sa Makati City, no. Ikwinento ko ang ilan sa di malilimutang bahagi ng aking pag-aaral ng abogasya, no. Ibinahagi ko rin ang kahalagahan ng pagiging abogado sa personal na buhay at lalo na sa aking trabaho bilang president o vice president, ano po, no? Pinapasalamatan ko rin ang San Sebastian College of Law, Recoletos, dahil nabigyan ako ng pagkakataon na makapagtapos at maging abogada, no? Congratulations to all the outstanding alumni of San Sebastian College, Recoletos College of Law. Naway patuloy tayong magsumikap para sa ikauunlad di lamang ng ating sarili kundi para sa ating bayan. Sa mga bumubuo ng San Sebastian College, Recoletos, ang aking taos-pusong pasasalamat at imbitasyon at pagkilala sa ating paglilingkod sa ating bayan. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa pamilyang Pilipino. Yun po yung mensahe po, no, ni Vice President Sara Duterte doon ho sa harap po ng mga alumni ng San Sebastian Recoletos College of Law, mga kabida. So yun po, at least good vibe po ito, no, mga kabida. Ako, naniniwala rin ako na marami pa rin hindi ho naniniwala sa mga allegations po laban kay VP Sara, ano. Kasi wala naman pong track record si Sara na kurakot, no? Na corrupt na opisyal, no? Ever since naging mayor po to, look at Davao City now. Davao City is one of the few cities in the Philippines na debt-free, no? Ibig sabihin, walang utang. Walang utang, maski 5 centavo. Itong Davao City, mga kabida, no? For several years from now, since the time na umalis po itong si Sara bilang mayor po ng Davao City, walang utang itong Davao City. So, nagpapatunay lang yan na hindi ho kinurap ni Sara yung kaban po ng bayan, no? O pera po ng mga Davaoenyo sa Davao City, mga kabida. So, that's it. Sa mga gusto mag-comment, you can comment down, mga kabida. At sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button and click also the notification bell para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless.